kung 60 anyos ka na, bawat baso ng alak, beer o whiskey na iniinom mo kahit gaano pa kaliit ay may direktang epekto sa puso mo. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang uri ng inumin na maraming seniors ang iniinom araw-araw na unti-unting nagpapahina sa mismong kalamnan na nagpapanatili sa kanilang buhay? Bilang isang cardiologist, napakaraming matatanda na ang pumasok sa klinik ko na nakangiti, sinasabing nagiinom lang sila para mag-relax. Pero lumalabas na may diagnosis pala sila na hindi nila inaasahan. Alta presyon, irregular na tibok ng puso o maagang senyales ng heart failure. Ang problema, karamihan sa kanila ay hindi alam na delikado pala ang ganitong habit. Hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng sobra o paglalasing tuwing weekend. Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na gawain, isang bagay na akala nila ay harmless o kaya naman ay healthy. Pero sa totoo lang, unti-unti nitong winawasak ang ritmo, lakas at tibay ng puso. Sa video na ito, pakiusap ko sa mga seniors. Itigil na ang pag-inom ng 5 uri ng alcoholic drinks na ito na pumipinsala sa inyong puso. Pero higit pa riyan, ipapakita ko rin kung ano ang safe, ano ang hindi, at paano magbabago ng hindi kinakailangang iwanan ang saya. Panoorin hanggang dulo dahil baka nasa kamay mo na ngayon ang unang inumin sa listahan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1, red wine tuwing gabi. Isang baso ng red wine gabi-gabi para sa puso. Isa ito sa pinakamatagal na nakikita ko sa mga seniors. Maririnig mo ito mula sa kaibigan, mababasa sa magazine, or mapapanood sa TV. At naiintindihan ko kung bakit kaakit-akit, parang classy, parang gamot pa. Pero bilang doktor na nag-alaga na ng libo-libong matatanda, kailangan kong sabihin ang totoo. Paglagpas mo ng 60, ang baso ng red wine na yan ay hindi nagpoprotekta sa puso mo, unti-unti nitong pinapahina ito. Etong dahilan. Ibang-iba na ang pagproseso ng katawan mo sa alcohol habang tumatanda. Bumabagal ang liver, mas nagiging vulnerable ang puso at mas sensitive ang blood pressure mo. Kahit isang baso lang bawat gabi, unti-unting tumataas ang blood pressure mo, humihina ang kalamnan ng puso at tumataas ang risk mo sa atrial fibrillation, isang kondisyon na triple ang risk mo sa stroke. Marami na akong pasyente sa ER na akala nila'y ginagawa nila ang lahat ng tama, pero ang irregular heartbeat at alta presyon nila ay dahil sa simpleng bisyo na ito. Mas nakakabahala pa ang epekto ng red wine sa tulog mo. Pwede kang antukin pagkatapos uminom, pero ang totoo, masisira ang quality ng tulog mo. Ang poor sleep ay nagpapataas ng cortisol, stress hormone, na lalong nagpapabigat sa puso mo. At kung umiinom ka ng gamot para sa alta presyon, diabetes o kolesterol, hindi magiging epektibo ang mga ito kapag may alcohol. Minsan, nawawala pa ang bisa nito. Hindi ko sinasabing i-give up mo lahat ng small pleasures sa buhay. Pero kailangan mong protektahan ang puso mo, ang ritmo na tumitibok sa iyo ng ilang dekada na. Ang puso mo ay nangangailangan ng hydration, hindi ethanol. At pagdating sa hydration, ang iniinom mo ay kasing halaga ng kinakain mo. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang isang inumin na akala mo ay light pero delikado pala. Ang beer. Number 2, ang beer. Akala ay magaan pero tahimik na pumipinsala. Maraming seniors ang umiinom ng beer, akala ay mas safe ito kaysa sa ibang alak. At madaling maintindihan kung bakit ang beer commercials ay puno ng tawanan at relaxation. Parang harmless, parang refreshing lang pagkatapos ng araw. Pero bilang doktor na nakahawak na ng kamay ng mga pasyenteng hindi alam ang ginagawa ng beer sa puso nila, ito ang sasabihin ko. Ang beer ay tuso. Hindi ito kasing lakas ng hard liquor o kasing sosyal ng wine. Pero sa loob ng bawat bote o lata nito ay may mapanganib na combination para sa puso ng isang senior. Habang tumatanda tayo,
bumagal ang metabolism natin. Ang sugars at starches sa beer ay mabilis na nagiging belly fat. At hindi lang ito cosmetic issue. Ang belly fat, lalo na ang visceral fat, ay naglalabas ng mga chemical na nagdudulot ng pamamaga sa blood vessels, nagpapataas ng blood pressure at nagbablock ng arteries. Karamihan sa mga matatandang pasyente ko ay hindi umiinom para malasing. Umiinom sila para mag-relax. Isang beer sa dinner, isa pa habang nanonood ng balita. Pero kahit 2 beer lang araw-araw pwedeng magdulot ng alta presyon, irregular na heartbeat at sa paglipas ng panahon, isang puso na humihina ng hindi mo namamalayan. Dagdag pa riyan, ang beer ay madalas pumalit sa tubig at malaking problema ito. Mas prone ang seniors sa dehydration at ang beer ay lalong nagpapalala nito. Kapag dehydrated, mas makapal ang dugo, mas mahirap itong ipump ng puso at mas mataas ang risk ng blood clots. Kaya kahit gaano pa ka-light ang pakiramdam mo sa beer, ang epekto nito sa puso mo ay malubha. Hindi kita sinusuhulan. Sinasabi ko lang kung gaano kahalaga ang bawat tibok ng puso mo. Isang simpleng pagbabago, tulad ng pagpalit ng beer sa gabi sa tubig o herbal tea, ay pwedeng magbigay ng ginhawa sa puso mo. Pero kung akala mo'y beer lang ang may hidden danger, mag-isip ka ulit dahil ang susunod na inumin sa listahan ay matamis, makulay at puno ng panganib, ang cocktail. Number 3, ang cocktail. Matamis sa labas, mapanganib sa loob. May something special ang cocktails, makulay, masaya at mukhang reward. Para sa maraming seniors, ito ay paraan para mag-relax o mag-celebrate. Pero sa ilalim ng tamis at ng mga cute na umbrella ay isang katotohanang hindi madalas pag-usapan. Ang cocktails ay isa sa pinakadelikadong inumin para sa puso pagtanda mo. Ito ang dahilan. Puno ang cocktails ng alcohol, syrup, cream at asukal, sobrang daming asukal. Ang tamis na ito, kasama ng alcohol, ay nagiging mapanganib na kombinasyon, lalo na para sa mga seniors. Habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng pancreas natin na i-regulate ang blood sugar. Nagiging stiff ang arteries at mas prone ang puso sa inflammation. Bawat matamis na sipa ay nag-aambag sa insulin resistance, weight gain at mataas na triglycerides, mga kaaway ng puso mo. Ang pinakadelikado, hindi mo ramdam ang lakas ng alcohol dahil sa tamis. Madali kang malulong, lalo na sa mga social gatherings o sa gabi. At dahil hindi lasang alak, mas madali itong maging habit o kaya ay addiction. Marami na akong pasyenteng hindi naman mahilig sa whiskey pero naging regular na umiinom ng cocktails. Hindi alam na unti-unti nilang sinisira ang puso nila. Kahit ilang cocktails lang sa isang linggo, pwedeng mag-trigger ng arrhythmias, lalo na atrial fibrillation, na nagdudulot ng mas mataas na risk sa stroke. Hindi ito biglaan. Unti-unti lang hanggang sa isang araw, bigla na lang magpapalpitate ang puso mo. At hindi na babalik sa normal. Hindi kita pinagbabawalang maging masaya. Sinasabi ko lang na protektahan mo ang puso mo. Ang puso na nagdala sa iyo sa lahat ng yugto ng buhay mo. May ibang paraan para mag-celebrate na hindi kasama ang pagpapahamak sa puso mo. Pero kung akala mo'y cocktails lang ang problema, mali ka. Dahil ang susunod na inumin ay simple, malinaw at mas malakas kaysa sa iniisip mo, ang hard liquor. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang hard liquor. Whiskey, vodka at brandy. May toughness ang hard liquor. Walang paligoy-ligoy, walang sugar coating. Isang baso ng whiskey, vodka o brandy para makalimutan ang problema. Para sa maraming seniors, ito ay tradisyon, parang connection sa nakaraan. Pero habang tumatanda ka, mas nagiging sensitive ang puso mo. Ang maliit na baso na yan ay mas malakas ang epekto ngayon kaysa noong bata ka pa. Ito ang katotohanan. Mabilis at malakas ang tama ng hard liquor. Nagkukos ito ng biglaang pag-constrict ng blood vessels,
na nagdudulot ng instant spike sa blood pressure. Delikado ito lalo na pagtanda kung saan mas stiff na ang arteries at mas naghihirap na ang puso. Marami akong pasyente na nagka-chest pain, nahihilo o nagka-mini stroke dahil sa inuming akala nila ay harmless. Hindi agad-agad ang epekto pero nag-iipon ito. Unti-unting sumisira sa ritmo at lakas ng puso mo. Ang pinakamalala, madalas iniinom ito ng mag-isa. Isang shot bago matulog para makarelax. Pero sa gabi na yon, naghihirap ng tahimik ang cardiovascular system mo. Mas matagal na ngayon ang pagproseso ng liver sa alcohol at habang naghihintay ito, stressed ang puso mo. Mas mabigat ang tibok nito, mas irregular, at hindi mo nararamdaman hanggang sa huli na. At kung umiinom ka ng gamot para sa alta presyon, diabetes o cholesterol, pwedeng mag-interact ang hard liquor sa mga ito na nagdudulot ng unpredictable at delikadong epekto. Hindi na kasing lakas ng dati ang tolerance mo, kaya kahit konti lang, masama na ang epekto. Kaya bago ka uminom, tanungin mo ang sarili mo, nagpapalakas ba ito sa akin o nagpapalimot lang sa kahinaan ko? Pero kung akala mo'y sa gabi lang delikado ang alak, mali ka dahil may isa pang bisyo na nagtatago sa ilalim ng pagtulog. Ang pag-inom para makatulog. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Ang pag-inom. Para makatulog. Nakakasira ng pahinga. Para sa maraming seniors, mahirap nang makatulog. Mas mahaba ang gabi, mas maingay ang isip, at mas mabigat ang katahimikan. Kaya ang isang maliit na baso ng alak bago matulog ay parang ginhawa, parang tulay patungo sa pagtulog. Marami ng pasyente ang nagsabi sa akin, ito lang ang nakakapagpatulog sa akin. At naniniwala ako. Pero ang hindi nila alam ay ninanakaw nito ang kalusugan ng puso nila gabi-gabi. Ito ang masakit na katotohanan. Nakakaantok nga ang alcohol sa simula, pero sinisira nito ang REM sleep, ang malalim at restorative na tulog na nagpapagaling sa puso at nagbabalanse ng blood pressure. Imbes na magpahinga, naghihirap ang puso mo habang tulog ka. Nagiging uneven ang paghinga mo. Pwedeng biglang tumaas ang blood pressure mo. Pagising mo, groggy ka, anxious, o mabilis ang heartbeat. At kadalasan, hindi mo na ikokonekta ito sa ininom mo kagabi. Mas malala, ang pag-inom para makatulog ay pwedeng maging dependency. Ang dating paminsan-minsan ay nagiging nightly habit at habang tumatagal, mas marami ang kailangan mo para makatulog habang lalong humihina ang puso mo. Ang bisyo na dapat nagdadala ng kapayapaan ay nagiging sanhi pala ng pinsala. Pero may ibang paraan para makatulog ng mahimbing. Malumanay na musika, paghinga ng dahan-dahan, herbal teas tulad ng chamomile o valerian root, pagdim ng ilaw at pag-iwas sa screens bago matulog. Karapatan mo ang tunay na pahinga, ang pahingang nagpapagaling. Ang puso mo, ang makina ng buhay mo, ay nararapat lamang na makapag-recover ng buo bawat gabi. Pero kung akala mo'y sa gabi lang masama ang epekto ng alak, mag-isip ka ulit dahil may mas malala pa. Alta presyon na hindi mo nararamdaman. Ang nakikita ko araw-araw at ang pwede mong gawin ngayon. Bilang cardiologist, paulit-ulit ko nang nakikita ang parehong kwento. Iba't ibang mukha, iba't ibang buhay. Pero pareho ang malungkot na wakas. Pumapasok ang mga seniors sa klinik ko na mukhang healthy, nakangiti, nagbibiro, nagkukwento tungkol sa pamilya. May mga naglalakad pa sa umaga, kumakain ng gulay at hindi nagmi-miss ng check-up. Pero pagdating ng test results, ito ang nakikita ko. Isang pusong stressed, namamagang blood vessels, tahimik na pinsala mula sa mga bisyong akala nila'y harmless, lalo na ang alak. Nahawakan ko na ang mga kamay sa emergency room.
Nakausap ko na ang mga anak na hindi inasahan ang nangyari. Minsan akala ng pasyente ay okay sila hanggang sa isang araw bigla na lang silang nag-collapse. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang alak pagtanda. Tahimik ang pinsala. Hindi mo nararamdaman hanggang sa huli na. Pero ang maganda sa katawan natin, lalo na pagtanda, ay kaya pa nitong mag-heal. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang nito ng pagkalinga. Isang maliit na pagbabago ngayon ay pwedeng magdulot ng malaking ginhawa sa hinaharap. Iskip mo ang inumin mamayang gabi. Mas madalas mong i-check ang blood pressure mo. Maging honest sa doktor mo tungkol sa mga bisyo mo. Hindi ito tungkol sa pagbabawal. Tungkol ito sa pagbibigay ng chances sa puso mo at sa pagpapahaba ng buhay mo. Kaya ang tanong ay, huli na ba ang lahat para sa akin? Ang tunay na tanong ay, handa na ba akong magsimula? At kung narinig mo ang lahat ng ito, kung may kumakalabog sa puso mo, baka nagsisimula ka na. Dahil ngayon, darating na ang pinakamahalagang bahagi. Hindi lang kung ano ang iiwasan mo, kundi kung ano ang pipiliin mong protektahan. Pag-usapan natin kung ano ang tunay na kailangan ng puso mo. Ang puso mo ay nararapat sa mas mabuti. Ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay, pamilya, trabaho, mga responsibilidad, mga saya at lungkot. Sa lahat ng yon, tapat na tumibok ang puso mo nang hindi humihingi ng kapalit. Pero ngayon, pagtanda mo, may hihingin na ito sa iyo. Pagkalinga, pag-intindi at konsensya. Ang mga inuming dati ay harmless, social o comforting ay maaaring hindi na angkop sa iyo ngayon. At sa totoo lang, pwedeng unti-unti na itong sumisira sa organ na nagpanatili sa iyo sa lahat ng taong ito. Pero ito ang pinakamahalaga. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Bawat maliit na desisyon ay may impact. Pag-skip sa baso mamayang gabi, pag-inom ng tubig imbes ng alak, pagtatanong sa doktor sa susunod mong check-up, hindi kailangan ng puso mo ang perfeksyon. Kailangan nito ng consistency. Kailangan nito ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pag-give up. Tungkol ito sa pag-gain. Mas maraming oras, mas maraming umaga, mas maraming tawanan, mas malakas na puso. Tungkol ito sa pagiging present, buong buo, masigla, gamit ang isang pusong hindi lang tumitibok, kundi masaya. Kaya ngayon, pumili ka ng isang pagbabago, kahit isa lang. Magpapasalamat ang future self mo. Magpapasalamat ang pamilya mo. At higit sa lahat, malalaman ng puso mo na hindi mo ito nakalimutan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.